The best part of the good news. What does the Bible say about the good news? Hindi yung nakasanayan lang o akala lang natin, kundi yung sinabi mismo ni Jesus. Paano kung siya ang tatanungin? Ano ba ang mabuting balita? It's a good thing that the New Testament authors themselves were purposed to write exactly that, the gospel. Kagaya ng sabi sa Mark 1:1, ito ang magandang balita tungkol kay Hesukristo. Ano nga ba ito? In Mark 1:14-15, Jesus started preaching the good news, and the crux of His message was this: The kingdom of God has come near. Ibig sabihin, ang mabuting balita ay tungkol sa paghahari ng Diyos na ngayon ay dumating na sa pamamagitan ni Jesus. At ang tamang response, repent and believe this good news. Without God's kingdom, there are many things that rule over us. There are evil spiritual forces. Andyan din ang ating problema bilang tao sa pagkakasala at consequences nito. Dahil dyan nakakaranas tayo ng kasamaan sa mundo at tayo rin mismo ay nakakagawa ng kasalanan sa ibang tao. Kaya rin may kamatayan at paghuhusga. This is our problem as human beings. But God knows our helpless situation, and because He loves us, He launched a rescue and restoration mission. And the Bible says that there is a promised King who will do the saving. Ang mabuting balita ay dumating si Jesus para tuparin ang pangako ng Diyos. Si Jesus mismo ang hari. He has the authority to rule the world and power to save us. The good news is that Jesus is the King of Kings who is powerful, just, merciful, loving, and is now reigning. This is the best part of the gospel. Ang tanong, nagpapasakop ba tayo sa haring ito? Repent and believe the good news. Let's pray. Father, thank you for not leaving us helpless and broken. Please give us the grace to surrender ourselves in faith to our King Jesus. In Jesus' name, I pray. Amen. Take a moment to meditate on the good news. Pagkatapos ay ilista ang mga aspeto ng buhay mo na mahalaga sa iyo. I-evaluate kung talagang nagpapasakop ba tayo sa Panginoon sa lahat ng ito. Pray for grace and forgiveness. Nang ibinalanggo na si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Mark 1 verses 14 and 15. This is Iko Gonzalez reminding everyone that God is always good.